Hindi lang pala yung pang-aabuso ang problema. Meron pang isa. Apparently, parang sindikato ang galawan. Duterte's left with bag of guns after visit to Kibuloy. Oh my God. Ano ba? Nagbumubuo ba kayo ng sariling militia dyan? Grabe. A former KOJC member linked former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte to sect leader Apollo Kibuloy, who is being investigated for his alleged crimes. So si Rene pa rin to. Landscaper daw siya ng Glory Mountain. Panoorin lang natin yung balita. Ito yung balita, guys. Kawit na rin sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng Senado kaugnay ng umano'y samot-saring pag-abuso at paglabag sa batas ni Pastor Apollo Kibuloy. Isang testigo ang nagsiwalat na nakatanggap umano ang mag-ama ng mga bag na naglalaman ng baril mula kay Kibuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Malalaking bag na may iba't ibang klase ng baril daw ang natanggap ng mag-amang Duterte mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakita raw yan mismo ng dalawang mata ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si alias Rene. Nangyayari raw ang transaksyong yan sa lugar na tinatawag na Glory Mountain. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Chopper ang sinasakyan papunta sa Glory Mountain. Walang detalye kung saan ang eksaktong lugar na yan. Basta dyan daw dinadala yung mga miyembro na kailangan daw iwasto ang pag-uugali. Ipinakita ng News 5 kay alias Rene ang eksklusibong video natin noon sa sinasabing sanktuaryo ni dating Pangulong Duterte. Kinumpirma ni alias Rene na bahagi nga ito ng sinasabing Glory Mountain. Hindi naman malinaw kung para saan ang mga baril na kinuha ng mga Duterte. Budol is real, guys. Budol is real. So, ang kwento, si Digong daw has a share in the property of Glory Mountain. Hindi sinabi kung si Digong ang may-ari. But, it's part of Glory Mountain daw. Nakakapanghina naman tong balita na to. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Chopper ang sinasakyan papunta sa Glory Mountain. Walang kalsada papunta dun. Kailangan mag-chopper. Huwag muna tayo mag-assume ng kung ano-ano. Antayin muna natin ang official statement ng Department of Explanation. Lakas maka Pablo Escobar nung Glory Mountain, no? Colombia si Escobar. Kasi walang kalsada eh. Kasi kung pag nilagyan mo nga naman ang kalsada, matutunton. May kalsada eh. Pero wait lang, bago natin pag-usapan yung topic na yan, magpapasalamat muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Yun. So, kayo mga kotsero, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. At gagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app, lagay nyo account details nyo dyan, at pwede kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops. Take note walang walang sending fees yan mga kotsero, walang remittance fees yan. At kapag ginamit nyo pa nga yung promo code na Coach Jared, take note yan yung magkadikit na pangalan. At ang spelling, pakiayos, please. Yan po ang aking pangalan, Coach Jared. Yan. Tapos, pag ginamit nyo yan sa inyong unang padala, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Ay, nako. Dali natin. Ang detalye kung saan ang eksaktong lugar na yan. Basta dyan daw dinadala yung mga miyembro na kailangan daw iwasto ang pag-uugali.
Ipinakita ng News 5 kay alias Rene ang eksklusibong video natin noon sa sinasabing sanktuaryo ni dating Pangulong Duterte. Kinumpirma ni alias Rene na bahagi nga ito ng sinasabing Glory Mountain. Hindi naman malinaw kung para saan ang mga baril na kinuha ng mga Duterte. Hindi rin naman lingid sa kaalaman ng marami na supporter ng mga Duterte ang pastor. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mag-amang Duterte pero wala pa silang sagot. Ikinwento rin ni alias Rene sa pagdinig kanina ng Senado ang mga bangungot na naranasan niya sa kamay ni Pastor Kibuloy at sa mga matataas na opisyal nito. Kitang nanginginig pa ang kamay niya habang binabasa ang kanyang salaysay kung paanong ang alok sa kanyang scholarship ay humantong sa sapilitang panlilimos sa lansangan. 3,000 piso ang kota kada araw at kapag hindi naaabot, dusa ang sasapitin. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Mas matindi ang pressure sa kanila pagtunton ng Burmans. 1.5 billion pesos ang Wow. kanilang kota sa pamamalimos. Bukod dyan, nakaranas din siya ng pangmomolestya mula sa mataas na opisyal ng Kingdom of Jesus Christ. Pinagtrabaho rin ng walang sweldo si alias Rene bilang researcher ng SMNI News. Researcher daw siya sa umaga at nanlilimos pagsapit ng gabi. Nang hindi na makayanan ng pang-aabuso, umalis na siya sa SMNI. Dito raw siya binalaan. Wag daw ako magsasalita tungkol sa kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at mawawala ako dito sa mundo. Naman ng mismong apo ni Kibuloy ang mga akusasyon ni alias Rene. Siya si alias David. Nagtrabaho din daw siya bilang cameraman sa SMNI at nakaranas din ng torture. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inuntog nila yung ulo ko. Di ko gets, ba't kailangan yung torture? 10 years na nakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sili yung mata ko. Nilagyan nila ng sili yung ari ko. Nilagyan nila sili yung bibig ko. Depensa naman ng full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ. What the F? Miracle worker? Miracle worker? Anong milagro ginagawa nyo? Malamang yung milagrong ginagawa nyo, yung malayo si Kibuloy sa kulungan. Kasi, base sa kwento nitong mga to, dapat dati pa nakakulong to si Kibs eh. Everyday is a miracle. A religious organization, a corporation soul. So Yung sasabi ko kanina, Corporation Sole. Dahil religious organization daw, at Corporation Sole, we don't have salary, but we call them honorarium. We are that's a load of crap. Really. That's a load of crap. Hindi ko masisisi si attorney kasi pinagtatanggol lang niya yung kliyente niya. Kailangan niyang gawin yan. Hindi ko siya sisisihin dyan. Hindi dahil corporation sole kayo, you're a religious institution, lahat ng tao nyo doon ay volunteers at kailangan lang bigyan ng honorarium. Balikan na lang natin si labor code. Malamang sumusweldo to si attorney, abogado to eh. Hindi pwedeng hindi sumweldo to. Meron sa batas yung corporation sole. That's in the revised Corporation Code of the Philippines. Kasi ang ano diyan, ang treatment kasi diyan sa corporation sole or sole. Essentially, it's sui generis. Ibig sabihin, it's in a category of its own. Dahil religious institution ka, hindi ka kabilang sa mga ordinaryong what do you call this? Proseso. Hindi ka kabilang doon. But, you have to be compliant to the processes of the government. Compliant ka dapat. Hindi porke hiwalay ang iyong kategorya, corporation sole or religious institution. Ibig sabihin, maluwag na sa inyong hindi sumunod sa batas. No, it doesn't mean that. At kaya lang naman nagkaroon ng doktrina ng corporation sole sa Pilipinas kasi
Nag-exist na kasi ang religious institutions bago pa tayo nagkaroon ng labor code. So may sistema na silang sarili. Ko. Serving because this is voluntary, this is being a missionary, so this is not actually employment. Giit naman Mali yun, mali yun. Dapat may kontrata ka na ikaw ay nag-missionary. Anyway. ng chairperson ng komite na si Senator Risa Hontiveros, malinaw na may human trafficking at labor exploitation sa SMNI. Parang indentured slavery na ito eh. So, lumalabas, SMNI is engaged in human trafficking. Sama ng mukha ni Robin Padilla. Sama ng mukha ni Robin eh. I hate to admit it, pero dito sa punto na to, tama si Risa Hontiveros eh. Alam mo, dapat pagkatapos nito talaga, Risa Hontiveros, may gawin ka. Kasi itong mga ni-reveal nitong mga tao na to, malala to eh, malala. Hindi ito dapat sinasantabi. Pag ito sinantabi mo, ay Diyos ko, hahabulin ka namin hanggang eleksyon. Kasi Kailangan din talaga yung patuloy na pag-inspect dito, di lamang ng DOJ, pati ng DOLE. Kasi kung ano yung aspeto ng maaring matukoy na krimen. And kung maaring engaged in human trafficking ang SMNI, talagang mapapaisip ka, binibigyan ba dapat ang possible or probable human trafficker? Binibigyan ba dapat yan ng franchise, no? it's not, let's not even talk about the franchise. Kasi ang problema kasi problema din kasi ng constitution natin, mga Ochero, na yung separation of church and state. Hindi pwedeng makialam ang estado sa gawain ng simbahan. Hindi rin pwedeng i-regulate ng estado ang ginagawa ng simbahan. Kasi nga there's a separation of church and state. So how do you make a religious institution accountable to its crimes, quote unquote? Do you hold the person? You cannot hold the religion accountable. You can only hold the person accountable. Iimbestigahan na raw ng Department of Labor and Employment ang SMNI. No-show naman ulit sa Senado si Pastor Quiboloy, pero ipinasabina na siya, kaya dapat na siyang dumalo sa susunod na pagdinig. Kung hindi, pwede siyang ipaaresto sa Sergeant of Arms ng Senado. Sinusubukan pa rin ng News 5 na kunin ang panig ni Quiboloy at ng SMNI. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. At kaugnay pa rin ang balitang yan, pati ang Kamara. Ipinasabina na rin si Pastor Apollo Quiboloy. Dapat na raw siyang dumalo sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises. Tungkol ito sa mga paglabag umano ng Sunshine Media Network International o SMNI. Kapag hindi pa rin sumipot si Quiboloy, posible siyang i-contempt. Wala pang bagong tugon dyan ang pastor. Pero dati nang iginiit ang kampo ng SMNI na hindi bahagi ng operasyon ng network si Quiboloy. Papadampot na rin siya ng kung sakali. Mga kapatid, anyway, focus tayo dun sa kasi ang tuto ko dito is yung mga baril na dinala daw. Alam niyo may merong hint of truth itong allegation na to eh. Makikitaan mo ng hint of truth itong allegation na to. Alam niyo, well, it's not conclusive. Hindi naman siya yung tipong okay na, guilty ka nga kasi may ganito. No, it's not. It's circumstantial at best. Pero kasi, mapapatanong ka. Paano ka nagkaroon ng 300 baril na pinalisensya mo? And sinabi rin ni Digong, ilang beses na. Sinabi niya, ito na nang nakaraan, itong January, nung nagpa-press con siya, di ba? Sinabi niya na iregalo daw sa kanya tong mga baril. Hindi kaya ito yun? Doon sinasabi niyang regalo. Hanapin ko nga yung article na yun. Wait lang. Kasi sinabi niya yun last month eh. Nung sumabog yung yung Marcos Bangag na issue, 'di ba nagpa-press con siya nung sinabihan siya ni PBBM na nagfe-fentanyl siya. The following day nagpa-press con siya agad. Tapos nga 'di ba naisip pa nga natin na posible nga yung secession, Mindanao secession by violent means. Bakit? Kasi nga because of the guns. Buti na lang di pa nabubura. Yan yun.
Ganyan. Oh, puntahan natin yung firearms as gifts. Ayan! Ito siya. Asian News Network, Duterte wants separate independent Mindanao. Yung contributor galing din ng Inquirer. So, ito daw. Ito yun. Okay. Ayan to, firearms as gifts. Ito kasi sinabi ni Digong. The president, he added, should just be thankful and content for the chance to serve at Malacanang and make the most of his term, as it should be your chance to redeem your name. Sabi ni Digong kay PBBM. O dapat matuwa ka na pag pinagkakatiwalaan ka ulit ng taong bayan. Ganun, sabi niya. Tapos tinanong siya tungkol dun sa collection niya ng baril na 300 nga kasi. Napakarami namang collection niyan. 300. Ano ka, magtatayo ng museum on firearms? Diba? Anong klase yun? Anyway, ito sabi niya. As to his vast gun collection, Duterte said, I never keep a firearm in the house that was not licensed by Camp Crame. Okay? I'm a gun collector and people know that. So sometimes, take note sa kanya nang galing to. Sometimes when they visit me, they would bring firearms as gifts. And I made sure that they get licensed immediately. Ano to? Digong versus Digong? Diba? Ano to? Digong versus Digong? Without naming names, he said someone was investigating his collection because he got a call from the PNP's Firearms and Explosive Office telling him that it was being checked. Meron no talaga. Sino nag-iimbestiga? Si Krappler. Sila yung tumawag eh. Ayan o. Nag-admit nila yan. Si Krappler ang nag-iimbestiga. In-admit ni Krappler yan. Sinabi nila yan. Tumawag sila. Ay, may bayad no. Dati walang bayad to. Tigas ng mukha ni Krappler. Nagpapabayad na ng article. Sila yung tumawag doon. Grabe si Krappler, may bayad na ngayon. Para magka-article. Para mabasa mo, kailangan magbayad. Tigas ng mukha ni Krappler. Parang last month lang, na-access mo pa yan ng libre. Ngayon hindi yun na na-access. Naghihirap na si Rappler, guys. Naghihirap na si Rappler. Anyway, ayan si Rappler ang nagpa-check. Ayan Rappler has verified with various sources. And in fact, tawag dito, si Rappler din tumawag kay FEO, si Firearms and Explosive Office ng PNP para i-check kung totoo nga yung chismis na meron 300 something. Ngayon, mga kotsero, ang nakakapagtaka kasi dito, pinalisensya lang niya yan 2 weeks bago siya bumaba sa pwesto. So most likely, that's around June 15, 2022. Yun yung nakakapagtaka dyan, guys. Bakit? Kasi, ilang taon kang presidente? 6 na taon. Imposible naman na one time, big time mo lang nakuha yung 300 guns na yan. O baka ganun na nangyari. Baka yung isang bag na to, yung mga bag na dinala kay Digong at kay VP Sara, mga let's say, isang bag, 100 baril, di ba? Hindi natin alam. Pero ganun, guys. Ganun na nangyari. Maski si Digong sinabi niya, regalo daw sa kanya. Alam nga naman na one time, big time lang ibinigay sa kanya 300 na yan. Napakarami nun. Ano yung gun runner? So, ibig sabihin, naipon mo yan through the years. Through the 6 years, naipon mo yan. So, sana, napalisensyahan lahat. Pagkakuha, napalisensyahan lahat. Kaso, ang chismis ni Krappler ay 300 guns ang pinalisensya 2 weeks bago siya bumaba.
So, one time, big time. 300 baril, one time, big time. Ang lisensya. Imagine, bababa ka ng presidente, saka mo lang naisip, ipalisensya yung mga baril mo. Tapos sa aming mga maliliit na taong hirap-hirap kumuha ng lisensya. Buwan pa ang binibilang. Yung lisensya ko sa baril, buwan pa binilang ko eh. Yung rehistro, madali. Yung pagpaparegister sa LTAP, madali yun. Mabilis lang yun. Pero yung rehistro ko, yung lisensya ko sa baril, pagkabili ko ng baril, naghintay pa ako ng 1 buwan bago ako nagkalisensya. Baka renewal, di ba nire-renew? O, nire-renew yan every 2 years. Pero in-extend na nga. Ito nga, buti binanggit mo yung renewal. Kasi pumirma ng bagong batas si Digong bago siya bumaba. Ang pinirmahan niyang batas is extending the validity of firearms. From 2 years to 10 years, guys. So, 10 taon kang hindi magpaparehistro. Pabor sa amin yun. Kasi syempre, gun owner kami. Mahal kaya magparehistro. All licenses to possess a firearm regardless of type or classification shall be renewed every 5 or 10 years at the option of the licensee, which shall be reckoned from the birth date of the said licensee unless sooner revoked or suspended. Self-serving, sabi ni Klaus Cruz. Self-serving talaga. Ang tanong, kumuha kaya ng psychiatric test, neuropsychiatric. Alam nyo mga kochero, yung neuropsychiatric test ng FEO, madali lang siya. Tsaka, may interview naman pagkatapos, titignan ng psychologist nila or psychiatrist. Tapos base dun sa sa sinabi mo dun sa psychiatrist, doon niya aalamin kung you're fit to carry a firearm. Sabi, failure to renew the license on or before the date of its expiration shall cause the revocation of the license and of the registration of the firearm or firearms under said license. Kailangan ko nang bumalik. Mag-expire na yun sa akin sa April. Kailangan ko nang bumalik. Anyway, similarly, the registration of the firearm must be renewed every 5 or 10 years at the option of the licensee, which must be reckoned from the birth date of the said licensee. Alam niyo po kung bakit sinabi ni Digong na collector siya? Kasi po, mga kochero, sa lisensya ko kasi ng baril, may limit yan eh. May limit yan. So, halimbawa, in my case, ako yung hanggang 2 lang ang pwede ko. Type 1. Type 1 yata yun. Basta ganun. Hanggang 2 lang ang pwede kong baril. Yun. Ngayon, pag gun collector ka, 15 or more yan. 15 or more. Kapag gun collector ka. So, pag yung license mo is gun collector, 15 or more yan. Yun lang ang papasok sa 300. Kasi wala naman sinabing limit eh. 15 or more lang. Yun ang nakasulat. Kasi nga, gun collector ka. Yun yung treatment. So, kaya sinabi ni Digong na collector siya. Kasi malamang sa malamang, yung lisensya niya is gun collector. But it doesn't necessarily mean na collector talaga siya. Hindi natin alam kung ano yung mga baril na meron siya. Hindi natin alam yung kalibre. Hindi natin alam for what purpose ba siya nagparehistro ng 300 guns. Bakit? Hindi, ang hirap, di ba parang ang hirap i-justify niyan? 500 plus daw, galing daw sa iba. Tingnan natin, baka mayroon pa sa ano. Kasi ito lang yung nakita ko eh. Okay. Walang balita. Ang balita lang na lumalabas, itong sa yung 300. Ito, yung kay Krappler, na may bayad na ngayon. Na dating libre, ngayon may bayad na. But anyway, ayun nga. So para saan yun? Bakit mo kailangan ng 300 guns? Eh ako nga, isa lang ang baril ko, hindi ko pa magamit araw-araw. Partida, bata pa ako niyan and I have the time to go to the range. Para mag-practice. I also have the budget to go there and buy, yung bullets. Tapos hindi ko pa siya magawa araw-araw. Ano
Anong gagawin mo sa 300 guns? Titignan mo, papanoorin mo lang? Diba? Para saan yan? Hindi mo. Ito pa si Banat Boy. Ano yung baril ko? 9mm lang naman. Maliit lang. 9mm. For ano lang, for home protection. Diba? Pag pinasok ka sa bahay, at least mayroon kang pang ano. So, yun. Oh, mahal na bala sa range ngayon. Isang box, nasa 2.5. Mahal. But let's say, I mean, may separate naman akong budget para sa hobbies eh. So, but anyway, tulad yan, para saan? Para saan mo gagamitin yung 300 guns? Tapos magmi-Mindanao secession ka. Natural nung iisipin ng mga tao. Isipin ng mga tao, di, ay, may plano to kasi may 300 guns siya, etc. etc. Diba? So, ko lang. Ang hirap. Let's say, paglalaroan mo lang yan, di ba? Kung paglalaroan mo lang yan, 300 guns, kahit araw-arawin mo yan, pagod ka na. Isang taon bago mo maubos yan. Oh, di ba? Hindi ko alam kung para saan to. Private Army. Sabi ni Vivian Diaz, private army daw ni Digong. Hindi ako magtataka kung may private army siya. Hindi ako magtataka. Pero diba? For what? Lakas maka-sindikato ng galawan na to. Itong expose na to, diba? Parang lakas maka-sindikato. 300 guns. May death squad nga eh. Sabi ni DJ Super Mario. May death squad nga eh. Diyos ko. And you know, mga kochero, if you're a gun owner, ito lang public service announcement. If you're a gun owner, please be a responsible gun owner. Please. Parang awa nyo na. Maging responsable naman kayong gun owner. Diba? Hindi yung pag may nakakaaway kayo sa kalsada, bigla na lang kayong bubunot. Diyos ko. Isipin nyo palagi, a gun is for self-defense. It's only for self-defense. Di yung kapag may naagit-gitan mo lang sa kalsada, magbabari lang kayo. Ano kayo? Ungas na ungas kayo dun, ha? Ako nga, dito lang sa bahay yung baril ko eh. Di ko nilalabas yan eh. Tapos, siguro mga once or twice ko lang siya nilabas sa box niya. Nung nandito sa bahay. Kasi feeling ko talaga mayroong umaligid. Di kinuha ko siya agad. Anong gagawin mo sa 300 guns? Promise. Tapos, eto pa, biglang may ganito. Bag. Diba? Hindi kaya si Diggs. Si Kibuloy yung nagpapasok ng baril niya. Tsaka kinonfirm pa siya no? Contiveros reminded Rene that he was under oath and could not lie, but Rene stood by his story. Yes, Madam Chair, I used to see them at Glory Mountain. Panoorin nga natin itong sinabi ni Rene. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Forward na natin, Mountain. alam na natin yan. Nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Pinaalalahanan kita, Elias Rene, tulad ng lahat ng resource persons, under oath ka. Makukumpirma mo ba ito na nakita mo sina dating Presidente Duterte at first-hand testimony yan. Hirap i-refute yan. Sara Duterte dun sa Glory Mountain? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman, isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag. Paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair. Kasi pag
Ang pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper. Meron po siyang mga dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay from helipad, sinasakay niya po doon, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after nilalatag po sa ground, so may tent po na near mansion niya. Tapos doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. So Nilalatag. teka, ang nilalatag ay bag, pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung kinukuha from Gulo the bag. magtanong ni Risa. Tapos ito po ay nilalatag sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, Nilalabas dun yung sa baril. tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't Yeah. ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, so kino-confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Lo, Paano mo nakita sure na si Kuya. baril ang inilabas sa bag? Di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit dun sa tent? Yes po, Madam Chair. Mansion ni Kibuloy, dito lang po kami sa gilid nagla-landscape. Tapos, sinasabihan po kami, pag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean po kami na bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa hindi mga sila kasama namin doon sa pinapaalis. Glory Mountain. Ganong kalapit o kalayo dun sa tent na pinaglatagan ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, gaano kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Malapit po, Madam Chair. So, yung mga- Masasabi mo ba kung ilang metro Yun, in meters ang layo or o ang yards. lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Like from here, then doon sa may pinto po. malapit lang. Okay. So, ganyang ilang metro Yeah, lamang ganyan po kalapit, Madam Chair. mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So, kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair. Medyo malabo lang magtanong si Risa Ontiveros kasi nga, pag naglatag ka, syempre, nanatag mong ganun. Isa-isahin mo. Baka nag-i-inventaryo. O ito yung nakuha nating baril. O ito yon. Ito may listahan. Ito yung isa. Ito yung isa. Ito yung isa. Ito yung mga bala. O et cetera. Ito yung magazine. O dyan. Pero kung ito konektado sa kwento nitong lisensya, confirm. Confirmed yan. Litin ko lang hindi tayo sure. This is only the testimony of one person. Kailangan pa imbestigahan yan. Pero kung itong kwento na to ni Rene ay konektado dito sa 300 na hiningan ng lisensya, confirmed ang kwento. Confirmed. Kasi that's the circumstance. It's both of them are circumstantial evidence, pero pwede namang yun Pag nag-go inside yun, yun na. Pero bakit naman ganun? Diyos ko. Kaya pala sabi ni Bibi Sara Tadan, ba't ko pa iuuto sa iba kung kaya ko namang gawin? Naalala niyo yun, yung kay Las Cañas. Nung sinagot niya si Las Cañas, sabi niya, ba't ko pa kailangan ng death squad kung kaya ko namang gawin? Scary. Grabe siya. Ay, nako. Guys. Ay, goodness. Goodness gracious. Great balls of fire. Ay, Diyos ko. I hope maklarify ito, guys. I hope maklarify ito. I'm sure merong ilalabas na statement of ang Department of Explanation and Interpretation. DEI, Department of Explanation and Interpretation. Ni Digong. Sigurado ako. May ilalabas na statement yung mga yan. Baka pinag-uusapan pa sa mga GC nila, guys. Hintayin nyo lang. Baka nag-uusap pa sila sa mga GC nila. Anong sasabihin natin? 300 guns! Grabe!
Malamang character assassination yan. Ka-character assassinate yung witness, yung Rene. I-expose yung pangalan, i-expose yung kung may galit kay Kibuloy o wala, etc. etc. Ayun mga yan. Yun naman yung ano dyan standard. Standard yun na galawan ng mga Duterte Balahura supporters. Oo, ganun yan. Character assassination yan, sunod. Lahat naman tayo gusto ng konting impluwensya at gusto ng konting kapangyarihan. Pero wag naman, grabe to, wagas. 300 talaga? Tapos sa pastor pa kumuha. Kung totoo, malamang sa malamang, si Pastor Canor yung runner. Grabe tong mga pasabog na dumabas ngayong araw na to, no? Partida, isang tao lang yan. At lahat ng pasabog na to, umiikot sa isang tao lang, yung Rene lang yan. Grabe, tsaka yung David pala, dalawa. Let's pray for the country, promise. Let's pray for the country. Kung kanino ka man nagdadasal, di ba? Let's pray for the country. Parang ahawahan nyo na. Anyway, maraming pong salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Dad YouTube channel and follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream. Okay, God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?